Ayan, finally, nandito na nga po sa Pilipinas ang Honda Beat 110 Fi. So, ito yung version 3 na inilabas ng Honda Philippines ngayong September 23, 2023 dito sa Market Taguig. Tara, tingnan natin ang mga nabago at nadagdag na specs sa motor na ito. Una, pagdating sa kanyang side mirror, naging matte finish black na lang siya. Simple lang pero mas elegante tignan. Pagdating naman sa kanyang mga flarings, meron tayo ditong glossy black and then meron din tayong matte black. So, napakaangas na din ang bagong design talaga ng Honda Beat dito sa harapan. Ayan, napaka-aggressive ng tignan. Then, meron lang tayong minimalist na sticker ng Beat. Ang size ng gulong nito sa harapan ay 80 by 90 and 14. At napakaganda na rin ng bagong design ng mugs nito. At napakaangas pa ng kulay. Ang kanyang braking system dito sa harapan, meron tayong disc brake with Nissin single piston caliper. At ang kanyang suspension naman ay naka-telescopic fork. Ayan, meron pa tayo dyang minimalist sticker ng Honda. And then napakalawak pa rin ng kanyang footboard. At napansin ko, yung kanyang lagayan ng battery ay nasa gitna na. So dati kasi nasa gilid yan eh. Additional safety features, yung kanyang side stand kill switch, kung saan hindi mag-i-start ang motor once na nakababa ang side stand mo. Idagdag mo pa dyan yung ating brake lock. Dito naman sa bandang likuran, ang size ng ating gulong ay 90 by 90 and 14. Para sa akin, napaka-premium talaga ng kulay nito, matte black tsaka gold na pinaghalo. Ang kanyang braking system dito sa likuran ay naka-drum brake siya. At ang kanyang suspension ay naka-monoshock. Isa pa sa advantage ng motor na ito ay meron pa din itong kickstarter. Pagdating naman sa kanyang mga switches, dito sa left side meron tayong high beam, busina at signal light. At bago na rin ang arrangement ng dashboard nito. Dito naman sa right side ay meron lang tayong push start button. So wala po itong stop and start system. At ang kanyang ignition on ay ginagamitan pa rin po ito ng susi. Additional specs dito sa Honda Beat version 3 ay meron na din siyang power socket. So pwede na tayo mag-charge ng mga cellphone dyan and any device. Dito naman sa kabilang side, meron na lang siyang maliit na bulsa. And syempre, hindi mawawala yung sabitan ng mga pinamalengke nating gulay. Napaka-convenient ng motor na to dahil may malawak pa na footboard. Idagdag mo pa dyan ang malaking compartment box na may 12 liters. At ang ating fuel tank capacity ay mas pinalaki na. Kung dati 4 liters, ngayon ay 4.2 liters na. Mas pinaganda na rin ang arrangement ng dashboard nito. So meron tayong digital and analog. At makikita natin dyan yung ating high beam indicator, signal light, check engine at merong eco mode. Pagdating naman sa kanyang mga ilaw, dito sa ating headlight ay naka-LED na. At ang kanyang taillight naman ay naka-LED na din. Bulb type naman pagdating sa kanyang signal lights. Ito ay may displacement na 109.5cc, air-cooled, single cylinder at 2 valves, with a maximum power of 8.9 horsepower at 7,500 rpm, at may torque na 9.3 Nm at 5,500 rpm. Fuel injected kaya subok na matipid sa gas, na umaabot hanggang 60 km per liter. Additional safety features ay meron pa itong combi brake, kung saan sabay mag-i-engage ang front at rear brake nito. Ang Honda Beat version 3 ay may inilabas na tatlong variant. Ang Playful Edition na nagkakahalaga na 71,400. At ang premium naman ay nagkakahalaga ng 72,400. At meron pa silang inilabas na 50th anniversary kung saan special edition na nagkakahalaga ng 74,400. Para sa akin, mas nagustuhan ko talaga yung premium black dahil simple lang at napaka-elegant ng design. Ano sa tingin nyo? Comment your opinion below. Sa ganda ng mga upgrade, talagang sulit na sulit ang perang pinaghirapan mo. Maraming salamat po sa panonood and like, share, subscribe.